maliliit na okra. Yan po. Kung sa atin, alam niya kasi ito, na mga dito tayo pero hindi natin kaya, guys. Hindi natin kaya. At isa pa, hello po mga kakabsat. Okay na ba yan? Parang half naked tayo dito. Nandito tayo kasi sa kusina kaya medyo mainit at tayo'y nagluluto. Alam niyo, itong mga nakaraang linggo, tinuturuan ko na si Jessie. Sorry po. Tinuturuan ko na si Jessie sa mga gawaing bahay dito para pag nakauwi tayo, kung sakali, crossing my finger, nakauwi tayo, alam na niya yung gagawin niya. Siya ang mag-aalaga sa ating mag-aama. At yun na nga, meron lang akong ipapakita. Lahat ng mga niluluto namin, yung mga regular na niluluto namin dito, tinuturuan ko siya. So, kailan ba ito? Kahapon ba yata? O ito kahapon. Everyday, para hindi na niya isulat, binibidyo niya. Si Jessie naman, may idea siya sa pagluluto. Dahil pag nagluluto ako, palaging nasa siya. Palaging nasa likuran ko siya. Kung in the mood siya. Pero may time na moody siya. So, hindi niya nakikita yung mga niluluto ko. But for now, this few weeks, talagang nakafocus siya kung ano yung mga gawaing bahay. Dahil sabi ko, kung matuloy man tayo, hindi siya mahihirapan. Dahil wala kaming aasahan. Wala silang aasahan kung hindi siya. So, yan yung niluto niya kahapon. At ngayon naman ay anong iluluto natin ito. Inaantay ko pa siya. Tulog pa siya. Inaantay ko pa siya para makita niya ang ito'y okra. Maliliit na okra. Yan po. Kung sa atin, pag lumaki ito, mga 5 kilo na. Ito 1 kilo lang, maliliit. Ganito po ang okra dito. Maliliit siya. At habang inaantay natin siya, magkwento muna ako, guys. Nung nakaraang pagpunta natin sa bundok, meron akong naikwento or isinama ko kayo sa isang lupain nila Habi ng apple farm. Hindi naman kalakian yun, at yun na nga, at bali yung pinsan niya ang nag-aalaga noon. Bali nagbibigay lang siya ng share. Itong taon na ito, sabi niya naka $7,000 daw siya. Nag-aantay kami kung magkano ang share nila Habi. Pero may sabi-sabi doon sa bundok, guys. Dahil nga itong year lang na ito na kami ay naglagi doon. So nakita namin yung mga tanim nila, mga naaani nila. So bali 3 or 4 na taon na nagbibigay lang siya ng konti. Pero yun nga, itong taon na ito, dinig namin na sinasabi lang niyang $7,000 yung pinagbentahan nila. Pero hindi sila or hindi inuobliga nitong magkakapatid na magbigay yung pinsan nila ng share niya sa mga magkakapatid. Anyway, pag nagbibigay naman siya ng share, sa hipag ko napupunta. Dahil yung hipag ko, alam nyo na, matandang dalaga, wala siyang hanap buhay, nasa bahay lang siya. So, kung ano man yung maibigay niyang rent sa hipag ko napupunta. Meron ding 2 apartment, sina biyanan, 2 apartment, na kunti lang naman yung rent, napupunta lahat sa hipag ko. Yun. At isa pa, yun nga, maituloy ko. Sinasabi niya, chismis na ito. It's about sa family nila, sa mga nangyayari sa bundok. Sinasabi niya na 7,000 lang daw yung nabenta niya. Pero dinig namin na mahigit na 12,000, 13,000 daw ang benta niya sa mga naani niya doon. So, alam niya na
nag-stay kami ng the whole summer doon, kaya kita namin, alam namin. So yung mga nakaraang taon, it means hindi namin nakikita yung totoong ani. So nagbibigay lang siya ng kung ano or kung magkano ang gusto niya. So yun na nga, mabalik tayo doon. Sabi niya sa amin, sa mga magkakapatid, na 7,000 lang daw. May nakapagsabi sa amin, chismis, na ano, umuulan, na yun nga, 12,000. Siguro nakonsensya siya at alam namin o nakita namin yung tunay na anihan doon. At tumawag daw siya sa hipag ko na magbibigay daw siya ng magbibigay daw siya ng $3,500. Iyon, hindi namin ini-expect, lalo na ako, tapos yung mga kapatid ni Habi na nasa France, nasa Greece, dahil hindi naman nila kailangan yun. Ang tunay na nangangailangan ay yung hipag kong matandang dalaga na walang trabaho. At yun na nga, tumawag sa akin yung hipag ko, na tumawag daw yung pinsan nilang nag-aalaga nung lupain nila doon. Tapos sabi, magbibigay daw siya ng 3,500 sa hipag ko. Natuwa si hipag dahil yung mga nakaraang taon, kung minsan nagbibigay lang siya ng $700, $800, $1,000 sa buong taon. Pero itong taon nga, dahil nakita mi talagang Ilocano, nakita namin yung totoong anihan doon. So yun, 3,500 daw ang ibibigay. Tapos natuwa yung hipag ko, tinawagan niya ako ang una-una niyang tinawagan. Sabi niya, magbibigay daw siya ng 3,500. Tapos yung hipag ko, alam niya kasi na dito tayo, alam niya kasi na uuwi ako. Tapos alam niyang yung budget ko para umuwi ay tagilid. Kaya bibigyan daw ako ng hipag ko ng $1,000. At alam naman nila na hindi ako nagtatrabaho. Dumidepende lang ako sa trabaho ng mister ko na pakunti-kunti. So ayun, meron na tayong pocket money na $1,000 from hipag. So yun, natuwa lang ako. And at the same time, alam nyo na, sa Pilipinas, magasta rin. At siyempre kailangan ko ring bumili ng mga pasalubong. At tungkol sa pasalubong nga pala, okay, talking about pasalubong, dahil nga uuwi kaming dalawa ni ate. Tapos alam din niya ang sitwasyon ko dito, tagilid, surviving, kung ano yung bali, kita ni Habi. Doon kami nabubuhay. So yun nga, bali si ate, sabi niya, wag mong alalahanin na yung ipapasalubong sa Pilipinas, sabi niya ganon. So yun, box siya, 7 box na Abu Jumbo ang naipadala sa Pilipinas, na mostly mga yon ay para sa akin. Para pangsalubong. So instead na bibili pa ako dito at magpapapakit sa Pilipinas, hindi ko na yun po problemahin. Nasa Pilipinas na yung 7 box. So yun. Blessing, dahil yung bang uuwi ka na wala kang iisipin. At by the way, pati yung ticket ko, sagot din ni ate. Pag uwi ko ng Pilipinas, ibibigay niya sa akin ng cash. So yung ating ticket ay bali papalitan ni ate. And at the same time, nalibre na tayo sa mga pasalubong. So sa mga mostly mga kabatsmith ko. So ayun, puros mga basta kompleto na. Ay si ate talaga. So ako'y masaya na uuwi dahil hindi ko na po problemahin yung pasalubong. At in some way ako'y nalulungkot dahil sabi ko nga sa isa kong vlog na yung feeling ko parang first time kong mag-abroad, na yung iiwanan mo yung pamilya mo. Yun ang feeling ko dahil nga naka 34
35 years na tayong hindi umuwi ng Pilipinas, which is nasabi ko na sa inyo, 35 years na tayong hindi umuwi ng Pilipinas straight. At sasabihin ko ulit, baka hindi nyo napanood yung previous vlog ko, na 35 years na tayong hindi nakauwi ng Pilipinas. Straight po yan. Sa kadahilan ng, ano ba ang sinabi ko doon? Okay, from Philippines to Greece, and then sa Greece nakilala ko yung mister ko, naglandi, and then from Greece to Lebanon, and then from Lebanon to Canada, and then Canada to Lebanon ulit. So, yun po yung life cycle. Life cycle ba na matatawag yun? Yun ang kwento ng ating buhay. Kaya hindi po tayo nakauwi ng straight 35 years. So, namatay sina tatay, sina nanay, nang hindi ko sila nakikita. Marami akong kasalanan. I mean, yung bang, kung na-konsensya ako, puno ng konsensya. So, ang una akong aapakan, paglapag ko sa Pilipinas, ay puntod ni nanay at tatay. So, yun. So, habang lumilipas yung araw, nung mga March, April, May, nakaplano na kaming uuwi. Pero easy pa akong nag-iisip. Pero ngayon, palapit yung ating pag-uwi. Parang yung feeling ba na ini-stop ko yung araw. Dahil nga sa mga maiiwan ko dito. Yung mga iba, pag nag-abroad sila, pag umalis sila, yung bang hinihila yung araw. Hinihila yung araw. Ako naman parang pinipigilan ko yung araw ba. Excited, na natatakot, na worried sa mga iiwan kong pamilya. Kung meron lang akong extra money at mananalo tayo sa loto, dadalhin ko ang buo kong pamilya. Pero hindi natin kaya, guys. Hindi natin kaya. At isa pa, yung bang magbakasyon ka, na wala na sila nanay, tatay, yung mga taong naiwan mo na mga buhay pa, ngayon wala na sila. So, yun, bago pa tayo maiyak dito.